Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot, guys. Another love reading, timeless, and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong lessons in life and love connections ang ating mababatid for this reading. Tignan natin kung anong mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig ang ating mababatid. Spirit guide, send me messages. Anong love connections ito at mga aral at gabay sa buhay pag-ibig? Nais yung ipabatid sa amin. Ano kaya mga love connections ito? Is it about their new love coming into their lives? Or is it their ex coming back to them? Spirit guide, send me messages. Oops. Okay, so pagpasensya nyo na lang kung medyo maingay sa paligid dahil merong ginagawang bahay sa tapat. And may narinig kayong mga nagpupukpok yan. Four of Swords. The Star. Knight of Pentacles. King of Wands. Chariot. Ten of Cups. Eight of Wands. The Lovers. Knight of Swords. Five of Cups. Eight of Swords. Bottom of the deck, Ten of Wands. Hindi natin siya ilagay. Ten of Wands, yan. Okay. So, malakas po dito yung energy. Eight of Swords. Andiyan ka pa rin. No, minsan parang namumuhay ka pa rin. Hindi pa rin maalis sa isipan mo at namumuhay ka pa rin sa nakaraan. Sa nakaraan pinagdaanan mo with your person. Okay. Maari kasi sobrang bigat na naging sakit na naidulot sa'yo ng taong to. Hindi lang siguro dahil lang sa kanya, maybe dahil sa mga sitwasyon sa pagkakataon ninyo, maybe yung mga panahon na yon na hindi pa kayo stable, yung mga challenges to sa relationship ninyo, pinagdadaanan ninyo is hindi pa kayo ganong katatag at kalakas, kaya naman madaling nabuwag. Kaya para sa'yo, parang mahirap man, you are emotionally burnt out at ayaw mo na talaga na sobrang bigat pa. Kaya siguro, ang nangyari is, you decided to take part. Diba parang you decided na mag-separate na lang kayo. Siguro yun yung dahilan, you are not mature enough pa, you are not stable. Maraming mga nasisense ako dito mga bagay-bagay. But this is not about third party. I can sense here that this is not about third party. Kung ang may third party dito is siguro yung mga dreams na gusto nyo matupad, or maybe sa family ninyo, no, kanya-kanya ninyong pamilya, or maybe because you are just young, no, pero ang maganda dito kasi merong it leads you, yung pagkakahiwalay ninyo yun, it leads you to the right direction. Parang hinayaan muna na magkahiwalay kayo para tahakin nyo muna yung kanya-kanya ninyong landas. And eventually, ang maganda dito, napagtagumpayan ninyo yun. Yung pagtahak sa kanya-kanya ninyong landas. No, yung pagkamit ay inyong kanya-kanyang pangarap. Or to live your life na hindi mo nakasama ang isa't isa. Hanggang naging stable kayo, hanggang naging mature kayo sa mga lessons o yung mga pagsubok sa buhay ninyo na nagdaan, na pagtagumpayan ninyo yon. Darating yung panahon dito, Eight of Wands, magkakaroon kayo ng ugnayan. Magkakaroon ulit kayo ng communication. No, ito yung taong yon na sabihin natin this time matatag na siya. Maaring sa kabuhayan, mas mature na siya mag-isip,
very passionate. Parang lumalapit siya ngayon sa'yo, nakikipag-usap, meron na ulit kayong communication. At least this time, mas mature na yung usapan ninyo. Hindi katulad dati na parang codependency, yung mga ganong bagay na sabihin natin, mababaw na dahilan, pinag-aawayan. But this time, sa sarili ninyong pamumuhay at pagtahak ng landas at mga natutunan ninyo sa buhay, you become more stronger. Pareho kayo. Kung meron kayo hindi na pagkasunduan or meron kayo pinag-awayan, this time, mas maayos na yung, tabi natin, yung understanding kung paano ninyo i-handle. No, sa pag-uusap ninyo na yon, magkakaroon ng simula ng panibagong spark na ma-feel ninyo na this person, ito pa rin yung tao na nais mo. At magkakaroon ng panibagong spark. Diba? Parang andyan ulit yung masaya kayo, nakausap niyo siya. Kaya talagang paglipas ng panahon, tapos magugulat na lang kayo, magkakaroon kayo talaga bigla ng communication. At ito yung mangyayari, magiging kayo. Kasi maybe, nagkahiwalay man kayo, pero pinagtagpo ulit kayo ng tadhana. You are soulmate, kaya nandito yung lovers. Magkakabalikan kayo at maaring kayo yung magkatuluyan at magkakaroon kayo ng isang napakasayang pagsasama, isang masayang relasyon at maaring isang masayang pamilya. Ganun naman minsan parang nasabi nila, meron talagang perfect time para sa lahat. Kung yung dati hindi pa yung perfect time sa inyo, maybe it just happened na mag-meet kayong dalawa, tapos dumaan kayo sa ganung pagsubok, or mas maging nag-separate kayo ng ways, tapos doon kayo marami kayo natutunan about life, about relationship, about love, diba? You become more stronger, you become more, sabihin natin, mature, you become more stable, tapos darating na rin talagang perfect time para sa inyo to meet again, to be together again. At yun yung nangyari dito. Kaya maganda naman kasi lovers tapos 10 of cups yung lumabas. Parang minsan kailangan talagang matuto ka muna sa buhay-buhay, mag-mature ka, hindi maging codependent. Yun yung hindi maganda sa isang relationship, yung codependency. Yun na siya yung ikaw, may mga ginagawa ka, may mga pangarap ka, may trabaho ka, siya rin naman ganun, pero dapat may suporta, unawaan, hindi yung, di ba parang, for example, sa morning, tapos pagpasok na ninyo sa kanya-kanya na yung trabaho, gusto maya't-maya, message, hindi lang makasagot, galit na, kung ano na yung pagdududa, mga ganong bagay, di ba? So, yun yung hindi maganda. Negative obsession yung ganun, tawag sa ganun. Kaya mas maganda dito, nag-mature na kayo, natuto na kayo sa pag-handle ng relationship. This time, when you meet again, it will be for the better. It is a renew. You are starting all over again at mas magiging happy kayo. Okay? Ayan na nga. Ito yung sa 8 of Wands. Love call. Someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. So, makaka-receive kayo ng love call from someone from your past that is now coming back into your life. Kaya kanina yung sa umpisa, ito ba yung new person or ito ba yung inyong person which is coming back into your life? Ang sagot po para sa reading na to, someone who is coming back. Someone from your past that is coming back into your life. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.